Si Senator Bato, pinasuhan nila dahil laging absent. Sabi ko, wala namang problema yan, SP. Na-interview ko si SP Soto. Wala namang problema yan, SP. Kung gawin nyo, wala na lang swelduhan. Tingnan mo si Senator Bato. Nasaan na ba si Senator Bato ngayon? Mukhang happy siya dun eh. Nagluluto-luto nga siya dun sa forest. Naluto-luto siya ba? Nang inununan ba? Wala naman yan kay Bato eh. Kung gusto niyo, same rule for all. Kung ma-absent ka, wala ka sweldo. Wala problema. Pero yung ethics na suspendihin nyo dahil hindi pumapasok, tumatanggap na. Teka muna, wala namang rule na ganyan eh. Di gawan nyo ng rule na... At saka dapat fair. Dapat lahat din na hindi pumapasok. Kunwari kami sa Congress, ang dami namang hindi pumapasok. Si Romualdez, isang taon hindi pumasok. Nag-diet lang. Pagdating slim na. Basta love for the country, alam mo, loyalty to the country first and foremost. Yun ang naman dapat alalahanin ng ating mga nagsaserve public servants. Ang loyalty natin should be to our people, to the Filipino people and our country. Kaya ako, mungkahay ko talaga kung DH. Wala na sweldong senador at congressman. Magano na lang sila. Pag wala silang sweldo. Per diem. Per diem. Si Senator Bato, pinasuhan nila dahil laging absent. Sabi ko, wala namang problema yan, SP. Na-interview ko si SP Soto. Wala namang problema yan, SP. Kung gawin nyo, wala na lang swelduhan. Tingnan mo si Senator Bato. Nasaan na ba si Senator Bato ngayon? Mukhang happy siya dun eh. Nagluluto-luto nga siya dun sa forest. Naluto-luto siya ba? Nang inununan ba? Wala naman yan kay Bato eh. Kung gusto nyo, same rule for all. Kung ma-absent ka, wala ka sweldo. Wala problema. Pero yung ethics na suspendihin nyo dahil hindi pumapasok, tumatanggap na. Teka muna, wala namang rule na ganyan eh. Di gawan nyo ng rule na... At saka dapat fair. Dapat lahat din na hindi pumapasok. Kunwari kami sa Congress, ang dami namang hindi pumapasok. Si Romualdez, isang taon hindi pumasok. Nag-diet lang. Pagdating slim na. Hindi, basta kung may rule kayo, it should apply to all. Yun lang, apply to all. And also, Hindi selective. Kung BH, yung nakaraang Congress, kasi you're still a congresswoman, right? So, anong feel mo dun sa integrity na nangyayari? Because so many, talagang daming kalokohang nangyayari. Ano yung na-feel mo? Like, integrity-wise, ano yung status ng kapwa congressman? Kasi some of them... Business as usual ba? O may konting hiya na? Yung ano ba yung nakita mo? Kasi you were saying nga, not everyone naman eh. Yeah. Like, same with the contractors and everybody, no? So, anong ikaw, while you were there and all of these things are happening, anong naramdaman mo? And those people na walang lakas ng loob magsalita? Well, syempre, alam mo, lahat yan members of Congress, lahat may distritong inaalagaan, lahat may gusto, may kailangan ipaglingkod sa publiko. Ngayon, kung syempre, dahil hindi ka susuporta sa isang bagay at mapipigilan at mawawalan ka ng pondo, ano bang, syempre, yung duty ba para ipaglingkuran mo yung pinaglilingkuran ko? Or, yan ang naging problema. Na ano sila, nawalan ng balanse eh. Kasi syempre, natatakot din naman sila. Mahirap ma-zero, ha? Yes. Syempre, kunwari kami, na-experience namin yun, na wala kaming ayudang pwede pamigay, busog na busog lahat ng mga tao. So, hindi rin siya madali. So, kung wala ka talagang stable na machinery na umiikot para alagaan mo yung distrito mo, so, nakakatakot din talaga for that matter. Saka siguro, hindi talaga... Wala pag syempre galing sa taas. Sana Kombing, may magpulis, no? Kapwa congressman, yung magkaroon ng lakas ng loob. Dapat kasi. Let's say, bawat Congress district, ito yung minimum niya na pwede siya ma-recommend ng projects dyan. Above that, yung according to the development plan na dumaan sa NEDA. Pag hindi ka Unfortunately, kahit di pwede namin i-request, minsan madaming dahilan for it not to be released. You know, pag ayaw ka talagang bigyan ng pondo, lahat naman kayang bigyan ng dahilan eh. Sana kung mayroong tamang, kung legitimate yung rason. Pero sometimes yung rason is something na hindi palatable or hindi mo rin malunok yung rason na ibibigay sa'yo kung bakit wala Dapat ka. ata gumawa kayo ng sarili niyong batas sa Kongreso na pag may ganyan, talagang automatic. No, we should really find a way na yung release automatic of the funds is automatic. Well, actually, the GAA is a release document. Dapat yan released ka agad. Ano lang ang Automatic pwedeng dapat. i-FLR? Ang pwede lang i-FLR, number one, lump sum. Walang stationing, walang Ano detalye. FLR? Yun yung for later release. Dito nagkakaroon ng, hindi mo na i-release ang pondo. Yan ba yung sa impeachment? So, na iba. Yung hindi pipirma sa impeachment, lahat kayo FLR. Yan.
naman narinig yan, sis. Basta narinig ko lang may mga bubwit ako dun. So, pero kung tutusin mo, kaya nga ito dapat din i-question, pwedeng i-question din sa Supreme Court. Kasi ang malinaw naman yung GAA, only those na lump sum at may condition like the earmarked revenues and others, ang pwede mong hindi i-release. May conditions, may rules and regulations, paano siya i-release. Yes, nagkaroon ng conditional veto at nakalagay doon, upon validation. But the validation doesn't take too long. It should take 1 or 2 months. Yeah. So, at saka yung validation, sasubmit mo lang yung program of works and all. So, ano siya, hindi siya subjective. Hindi siya subjective. Subject siya sa details. So, hindi siya dapat Kailangan may nagtatagal. rules and standards. May rules Kasi and rule of standards law siya. tayo Yes. eh. So, Hindi, kaya ang nga ito rules yung and inaaral oo. namin mabuti, hindi ka basta-basta pwedeng mag-FLR. Kasi yung ginawa ng rules ng DBM, hindi na siya consistent dun sa veto message ng Pangulo at hindi na rin siya consistent doon sa GAA namin na pinasa. Okay. And So, may yun mga- yung confusion Yun now. yung doon nagkakagulo. Like for example, bigyan ko yung isang halimbawa, yung diniscuss natin. Yung, meron tayong batas, yung SHED, yung Higher Education Development Fund. This is 10 billion. Pero dahil merong executive order na nilabas noon na yung remaining balances kukunin ng Bureau of Treasury. Biro mo pati yung batas na supersede ng executive order. Which should that be? So para makorek mo, tatakbo ka na naman sa Supreme Court. And ang kulit-kulit na namin dito, DBM, i-release mo na yan dahil hindi naman yan dapat sa'yo by law. Oo. Pero they won't correct. listen, they refuse to listen. Gusto pa nila tatakbo ka sa Supreme Court. Kasi ganun man yung batas eh. Alam niyo, abogado ka. Merong pag-defend dito, merong pag-defend dito, merong lusot sa bawat ano. Kaya Pero dapat kong DA, sa budget hearing ng DBM, mag-strictuhan. Mag-strictuhan. At may guarantee na immediate release according to the GAA. well, talaga naman siya immediate release eh. Dapat di kami pumapayag ng mga May for later nag-iipit release na lang. wala, Ipitin na hindi sila. accordant sa general Oo, ipitin appropriations. sila sa budget hearing. Dapat ganun. Alam mo, Like, ang sad kasi, para makorek mo siya, you have to go to the Supreme Court and then Yeah. the courts. When you do that, medyo magtatagal doon. Sana kung mabilis din ng aksyon, then it's so easy to run to courts and to ano. Yun Dahil yung minsan pag may sinasabi ko. abuse of authority already. Yun. Kasi ako DBM, bakit pinag-iinitan ko talaga sa hindi ba DBM. dapat eh. speaker ang nagcha-champion ng mga cause ng Well, if mga you heard congressmen? naman Speaker Boji, di ba? Nanawagan siya doon sa speech niya, Hoy, DBM, i-release yun na kaagad yan dahil wala naman kayong dahilan para i-keep yan sa inyo. So I'm happy that Speaker Boji did that. Sinabi Sana niya. lang daw, sana talaga may makita tayong katotohanan doon na gagawin ng DBM, na makinig talaga ang DBM. Kaya ako sinasabi ko, DBM, follow the law. Hindi, at saka bakit, Napakalinaw lang ng Sino ba ang parameters DBM of those. secretary ngayon? bakit Wala. hindi niya nilalabas? Ano, OIC si Sino Vida? OIC? Vida? Vida ba? Yun ang OIC yata ng DBM. DBM OIC Secretary. Kung nakikinig po kayo, Na. lahat na po ng congressman makakalaban yun. Nagsalita na ang speaker, ayaw nyo pa rin i-release. Do not abuse the FLR. Oh. Do not abuse the FLR. Ano na yan ginagawa mo eh? That's already Abuse, ano yun? malfeasance. At saka huwag Diba? lang sanang That's gawing already a weapon. crime. Ha? Huwag gawing weapon. Oo. Yun lang, huwag Ginagawang gawing siyang weapon. weapon. Parang mas mabait itong Speaker Bojidino compared doon sa kay Martin Luther King. No? Parang mas mabait ka, ate. Palagay mo. Parang tahimik. Oo, no? Tsaka, hindi siya yung nag-order siya ng kung ano. Parang napilitan lang nga ito mag-speaker eh, no? Parang. Bakit eh? No? Actually, ano naman eh, hindi niya kailangan maging speaker. Kasi Oo. matagal na siyang ano. Tsaka mananalo established. naman siya doon sa Isabela. Wala naman silang kalaban. So kung ako sa'yo, Speaker Boji D, kung sumasakit Put your ulo mo- foot down! Oo. Yan! Speaker D! Yes. We are right here behind you.